Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako, si Nietz Bashan, and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is December 8, 2025, and our topic is all about kulang pa ba ang pag-ibig ni Kristo. So our concept is all about Jesus, the Son of God. So to call Jesus the Son of God means that Jesus shares the same divine nature, power, and mission as the Father. So, ang tawag na ito ay hindi simpleng titulo, kundi patunay ng eternal relationship nila, puno ng pagmamahal at pagkakaisa. So, through this truth, makikita natin na ang pag-ibig ni Jesus ay hindi ordinaryo, hindi kulang at hindi nagbabago. Ito ay sapat at higit pa sa lahat or higit pa sa bawat pangangailangan natin. So, our Bible readings for today is all about Matthew chapter 3 verse 17, ASND version. At sinabi mula sa langit, ito ang minamahal kong anak na labis kong kinalulugdan. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the Father and Son have eternal relationship. So, ang relasyon ng ama at anak ay hindi nagsimula sa earth, kundi eternal ito. So, walang simula at walang katapusan. Ito yung dahilan kung bakit perfect ang unity nila dahil sa internal relationship nila, siguradong totoo at matibay ang pagpapakilala ni Jesus bilang anak ng Diyos. Second is the Father loves the Son with perfect love. So, yung pagmamahal ng Ama sa anak ay pure at holy at walang bahid ng pagkukulang. So, ito yung kind of love na hindi nagbabago kahit kailan, at dahil dito, yung mission ni Jesus ay laging naka-align sa perfect love ng Ama. And lastly is the Son loves us with the same measure of love. So yung pag-ibig ni Jesus sa atin ay hindi second-hand love, kasi ito yung love na galing sa perfect love ng Ama. So kung paano minamahal ng Ama si Jesus, is ganoon din ang pagmamahal niya sa atin. Kaya walang kulang at walang dapat idagdag sa love ni Christ. So, ngayon nadako na tayo sa ating application. So, yung first application is to remain in the love of Christ. So, syempre, manatili tayo sa pag-ibig ni Jesus sa pamagitan ng prayer, obedience, at paglapit sa Kanya araw-araw. So, kapag dumadaan yung struggle sa atin, is bumalik tayo agad sa assurance ng love niya. Dahil ito yung nagbibigay sa atin ng lakas at peace. Second is reflect on the love He displayed on the cross. So, syempre, araw-araw, alalahanin natin yung ginawa niya sa cross. Dahil, yun ang ultimate proof na mahal niya tayo. So, kapag nagre-reflect tayo dito, is nawawala yung doubt, insecurity, and fear natin. So, hindi natin hahanapin sa iba yung worth natin. And lastly is remember that love, nothing else truly matters. So, syempre maraming bagay ang nag-fail or mag-fail, pero yung love ni Jesus Christ is never siyang nag-fail. Kaya wag nating hayaan na yung temporary things ang mag-control ng emotions natin. Focus on the only love that lasts forever. So, ngayon nadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about why Jesus loved more than enough. So, Jesus' love is more than enough because ito yung only love na hindi nagbabago, hindi nauubos, at hindi nakabase sa performance natin. So, sapat ang pag-ibig niya dahil siya mismo ang source ng perfect and eternal love ng Ama. So, kapag naintindihan natin ito, hindi natin kailangan maghanap ng approval, validation, or affection sa maling tao, maling lugar. At sa devotion na ito is natutunan ko na ang love ni Jesus ang pinaka-stable at pinaka-secure na foundation ng buhay natin. So, dapat natin ito i-apply sa daily life natin by trusting Him fully, obeying Him joyfully, and loving others just as He loves us. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa pag-ibig mong sapat at higit pa sa lahat. Lord God, puno mismo ang puso namin, assurance na mahal mo kami at hindi mo kami iwan. Lord God, tulungan mo kami manatili sa iyong pag-ibig, pagtiwala sa iyo, at ipakita ang love mo sa ibang tao. Ikaw lamang ang kailangan namin. Panginoon, in Jesus' name we pray. Amen.